But what if I told you that after 5 years, I realize na okay lang walang ipon? Hi, this is Utabs, and exactly 5 years ago, nag-upload ako regarding sa pag-iipon. Nag-discuss tayo ng ways on paano mag-ipon and yung mga strategy sa pag-iipon. But what if I told you that after 5 years, I realize na okay lang walang ipon? Lagi nating naririnig at laging may nagsasabi sa'yo, mas matanda man sa'yo, kaedad mo, na dapat may ipon ka. Dapat may konting na itatabi ka everyday or every month or every sahod. Pero, uulitin ko ulit, based sa mga natutunan ko for 5 years, na okay lang na wala kang ipon. Teka lang, wag muna kayong mag-react negatively. Alam ko na pag sinabi nating wala kang ipon, may tuturing mong pabaya ka as an adult. But hear me out, no? Let me explain and let's break it down kung bakit okay lang na walang ipon. Unahin natin tong concept na to. Savings alone won't save you. And emergencies can wipe out your savings. Ito yung vulnerabilities kung yung konsepto lang ng pag-iipon yung focusan mo. Kaya para sa akin, mas importante na mayroon kang financial tools or systems na magbibigay sa iyo ng safety net and protection and an avenue for growth sa iyong financial status. In comparison sa ipon mo na natutulog lang sa bangko, especially with the concept of inflation. Pag-usapan lang natin yung inflation sa mga darating nating video, but for now, let's focus on bakit okay lang na walang ipon. So let's break down kung ano yung mga tools and system na sinasabi ko. Number 1, emergency fund. Ito ay iyong fund na talagang nilalaanan mo ng pera para meron kang mahuhugot during emergency. Kaya nga siya tinawag na emergency fund. Pero paano nga ba mako-compute yung emergency fund? So mas magandang isipin yung konsepto na yung itatabi mo yung emergency fund just in case mawalan ka ng trabaho. So ano ang pinakamadaling ang computation para makuha natin yung emergency fund? It's times 3 of your current monthly expenses. And kung nakaka-ahon-ahon ka naman, isagad mo na up to 6 months. So that covered ka just in case mawalan ka ng trabaho, kaya mong mabuhay at maghanap ng trabaho for 3 to 6 months. Bakit mas okay siya kaysa nag-iipon ka lang ng pera? So mas okay mag-set up ng emergency fund because nagagalawin mo lang siya pag kailangan rather than savings na talagang minsan ako, guilty din ako pag nagtatabi ako ng pera, nagagastos ko lang din naman sa kung anong mga random bagay na gusto ko. Having an emergency fund and being strict to yourself na talagang gagastusin mo yung emergency fund na yon just for emergency purpose alone. Number 2, HMO. So sinasabi ko nga, having emergencies can wipe out all your savings. Kaya ang pag-subscribe sa isang HMO is a good thing as an adult. Especially hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. Isa din nga is to maintain our health. But yun nga, may mga araw talaga na pwede kang magkasakit. And having an HMO na pwedeng i-cover lahat ng check-ups or consultations with doctor will somehow lengthen your savings. Bakit nga ba siya mas better kaysa sa savings? For example, meron kang 2,000 na naitabi, nagkasakit ka, pampa-check up, yung 2,000 na yun talagang magagastos mo for your check up and for your medicine. So having an HMO is better. And the good thing is, HMO sometimes are being provided by sa companies sa Pilipinas. Mas maganda din maghanap ng mga trabaho na may libreng HMO in order for you to cover somehow your needs. Ang iba pa nga dito, may mga kasama pang dependent na kasama sila sa benefits mo as an HMO subscriber. Number 3, subscribe to a life insurance. Life insurance will also maximize the value of your money. So yung pinaghirapan mong pera kaysa nababawasan siya dahil nga sa concept ng inflation, putting it on a life insurance will lengthen it. Maganda nga dito is ito is para lang din savings, pero at least pag nangailangan ka, malaki yung value mo. Kasi i-compare mo, for example, nagtatabi ka ng 1,000 kada buwan, sa isang taon, it's 12,000. Compare mo sa life insurance na binabayaran mo na 999 kada buwan and nangailangan ka, na aksidente ka or may masamang nangyari sa iyo, may mahuhugot ka na mas malaki pa sa 12,000 in comparison to a year. It's a good way para mas mapalaki mo yung pera mo. Ang maganda din dito, pwede mo siyang ihalin tulad sa savings pero hindi mo siya makukuha dahil nga binayad mo siya sa isang insurance provider and alam mong secure ka just in case na may mangyari sa'yo. And
grabe na yung availability ng mga financial advisors. Alam ko, one among your friends might be a financial advisor. So, give them a call or give them a read. Message nyo sila na alam ko yung iba nakukulitan sa iba kasi yung iba ayaw kumuha. Pero, it's an effective way to maximize the value of your money. So, kung makukuha mo yung konsepto na yun, kung paano nag-work yung insurance, magpa-explain ka, then doon mo ma-realize na mas okay pala talaga na meron kang insurance. And I am not advertising any life insurance, so do your own research kung sinong provider yung susubscriban nyo. Get insured. Fourth will be having an investment fund. Investment fund, parang pag una mo siyang naririnig, parang dapat, dapat malaki ang investment fund. Actually, no, hindi. Investment fund, it's a way para mayroon kang puhunan sa kahit anumang gusto mong venture na itatry. So, having an emergency fund, sabihin natin nagtatabi ka ng 500, it's not actually for savings, but actually for investment fund. Yung investment fund is gagastusin mo lang siya pag mayroon kang idea na gusto mong i-materialize na sa tingin mo mag-create sa'yo ng additional income, pwedeng business, pwedeng investment, pwedeng livestock, etc. But ito yung pera mo na gagastusin mo once na may gusto kang i-materialize na idea based sa nalalaman mo ngayon. Pwede mo din tong gamitin kung gusto mong mag-invest sa sarili mo. For example, gusto mong magkaroon ng certification on a certain skill or be skilled on a certain skill, then pwede mo din siyang gamitin para i-upskill yung sarili mo. And most probably, if you get that skill and if you master that skill as well, might as well gumawa din siya ng additional income sa'yo in a form of a promotion or career advancement. Fifth, sustained needs. Commonly, lahat ng sahod natin or income natin for each month is napapadpad nga dito sa number 5, which is the sustained needs. Sustained needs is a fund kung saan siya yung nagpa-fund sa lahat ng need mo. Basic necessities, nandiyan na yung pagkain, clothing, tirahan, kuryente, tubig, at wifi, transportation, etc. Kung wala kang naitatabi para dun sa apat dahil nauubos dito sa number 5, which is the sustained needs, yung pinagagastusan mo para mabuhay ka buwan-buwan, then might as well check your lifestyle. Especially ngayon, we do have this concept which is lifestyle inflation, kung saan yung pamumuhay natin is lumalaki based sa mga sinusubscribe natin, kinakain natin, etc. And totoo naman, hindi naman talaga natin pwedeng bawasan yung pangkain natin, yung renta natin sa bahay, or may binabayaran man tayong mortgage sa bahay, kuryente, tubig as well. But we can discipline ourselves to minimize the cost of this monthly utilities. Yun nga, para mabigyan natin ng fund yung apat na items, which is, ulitin natin, number 1, emergency fund, number 2, HMO, number 3, life insurance, and number 4, which is investment fund. Baka yung iba sa inyo magsabi na, Tito Tabs, parang delikado naman yan. Actually, hindi. Mas secured ka nga kasi structured yung pera mo. May label yung mga sinasabi nating ipon and nakasistema siya based sa mga kailangan niyang gawin. At na ma-maximize mo pa yung value ng pera mo, just like for HMO and life insurance. At meron ka pang avenue to grow your finance by the fourth item, which is yung investment fund. Saka unlike sa savings na wala siyang label na kung nangailangan ka, ihuhugot ka na lang dito. At least dito sa sistemang to, walang masasakripisyo. So for example, nag-iipon ka for investment fund pero may nangyari, then huhugutin mo yung ipon mo, mawawalan ka ng avenue for investment, mawawalan ka ng puhunan dahil nga nangailangan ka for your, sabihin nating, health needs. So having this kind of concept or strategy or system on finances is actually way better kaysa nag-iipon ka lang. Kaya again, I can confidently say na mas okay lang na walang ipon basta structured ka. So, I guess that's it. That's another adulting tip ngayong week. Kung may takeaways kayo, comment down below. Like and share din. Baka may makuha din tong konsepto sa mga kaibigan niyo sa social media. And paiwang tanong lang, seryoso ka pa din ba sa traditional ng pag-iipon o mas open-minded ka na sa ganitong structure ng pag-iipon or pag-budget ng funds na para ka lang din namang nag-iipon? That's it. This is Tito Tabs, and as always, let's keep on aiming.